Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Mugs FM with DJ Chini. Nakakatawa, pero nakakahiya ang kwento ko. But still, I want to share it with you. Please call me Josie Spike. 27 years old na. Pero kahit kailan ay hindi ko makakalimutan ang aking elementary days. Bakit? Kasi nga, naging infamous ako sa buong eskwelahan dahil sa isang malaking kasalanan. Chin, huwag niyo akong husgahan. Nagnakaw ako ng isang bote ng lotion sa school canteen namin. Nangyari ito nung grade 3 pa ako. Hindi ko alam kung bakit ko nagawa yun, o siguro dahil sa curiosity ko, o kaya ay gusto ko lang talagang makasubok na mag-lotion sa balat, tulad ng nakikita ko sa mga classmates ko. Mahirap lang naman kami kasi nun. At ang pagkakaroon ng lotion ay isang luxury na kung ituring ko noon. Pero ang hindi ko inaasahan ay ang mahuli ako ng aking teacher at ipakita pa sa buong klase. Class, look at Josie. Nagnakaw siya ng bottle of lotion. Sigaw ng aking teacher na antagal akong sinermonan sa loob mismo ng classroom. Nagtatawanan lang ang mga classmates ko. Habang ako naman ay pulang-pula ng mukha ko sa sobrang kahihiyan. Panay-daloy ng mga luha ko, Chin. Parang na-trauma ako sa kahihiyan. Simula noon, naging lotion girl na ako sa buong eskwelahan. Yan ang tawag nila sa akin. Kahit kailan na hindi ko makakalimutan ang mga tawag na yon. Lotion girl, lotion girl. Pero mas masakit nung nag-high school na kami. Meron pa rin akong mga naging kaklase na kilala ako at madalas minamarites nila ako sa other classmates ko. Sabi pa nila, matalino nga si Josie, pero magnanakaw naman ng lotion. Tapos sabay tawa. Saklap lang kasi sa harap pa mismo ng presensya ng aking long time na crush na si Bonnie. Sa mga ganitong pagkakataon, Chin, talagang gusto ko nang mag-disappear na lang sa kinatatayuan ko. Nakita niya kasi ako kung paano ako pagtatawanan at pag-uusapan ng buong klase. Kitang-kita niya rin ang pamumulak ko. Parang nadoble at triple pa ang kahihiyan ko sa harap niya. Sa tuwing may reunion with my elementary classmates, siguradong mayroong tatawag sa akin na lotion girl. Ako na naman ang nagiging pulutan ng usapan. At always kong nakikita si Bonnie nakatayo lang sa gilid. Nakangiti. Pailing-iling ng ulo, kaya para ako mamamatay sa kahihiyan. Hindi ko alam kung bakit, pero sa tuwing nakikita ko siya, gusto kong umalis at magtago na lang. Pero sa isang pagkakataon, nakita ko si Bonnie na sumunod sa akin nung nag-walk out ako. Sabi niya, Josie, okay ka lang ba? Pakunot noo ako at nag-worry ako. Gusto ko sanang magtaray. Pero nakita ko yung worries and concerns ni Bonnie sa kanyang mga mata. Kaya hindi na ako nagtaray pa sa kanya. Gusto ko lang talaga kasing awayin ang lahat doon. Bakit hindi pa sila makamove on? Batang-bata pa kami nun. Wala pa naman akong bait nun. Ang sabi ko, buti na lang Josie tawag mo sa akin. Hindi lotion girl. Ngumiti siya. Sabi, wala lang. Gusto kong makilala ka bilang Josie at hindi bilang lotion girl. Simula noon, nakita ko yung isang bagong Josie sa salamin dahil merong isang totoong nakikipagkaibigan sa akin. Ang isang Josie na hindi takot na harapin ang kanyang nakaraan. Ang isang Josie na may pag-asa pa para sa hinaharap. At isang Josie na nai-in-love kay Bonnie. Una, naging close kami ni Bonnie. Naging magkaibigan muna kami pero sa paglipas ng panahon, naramdaman ko na merong special connection sa pagitan namin.
Isang gabi, sa paglalakad-lakad ng barkada during festival noon, meron kaming street dancing noon. Kanya-kanyang grupo, naglalakad. Kami namang dalawa nagpahuli. Naglalakad sa ilalim ng buwan. Huminto si Bonnie. Tinanong ako, Josie, gusto mo bang makipag-date sa akin? Natulala ako, Chin. Hindi ko inaasahan ang ganong tanong. Pero sa pagkakataong yun, alam ko na gusto ko siya. In love na nga ako sa kanya nun eh. Kaso nakakahiya namang sumagot na oo. Awkward naman masyado na, atat na atat ako makipag-date pala sa kanya. Kaya sabi ko na lang, pag-iisipan ko. Ngumiti lang ako sa kanya. Pero abot langit ang ngiti din sa aking mga labi. Simula noon, Chin, naging opisyal na kami ni Bonnie after 2 weeks. At sa bawat pagkakataon na may magtawag sa akin na lotion girl, nakangiti lang ako, sinasabing, oo na, ako na yung lotion girl. Binili ko na nga lahat ng lotion sa kalye. Lahat ng nasa mall. Baka gusto mo ng isang lotion. Ginaganon ko na lang sila, Chin. Pero hindi naman ako naiirita. Pabiro na lang. Sometimes, kapag nasa public at tinatawag akong lotion girl sa nakakilala sa akin, kahit naiinsulto ako dahil sometimes kasama ko si Bonnie, lotion girl pa rin ang tawag nila. Pero sinasagot ko na lang, iba na talaga, no? Kapag model ka ng lotion, tatawagin na lang lotion girl. Yun na lang sinasabi ko, Chin. Tapos, dudugtungan ko, nakita mo bang lalaki sa tabi ko? Mahal niya ako, bilang si Josie. Hindi bilang lotion girl. At mahal ko rin siya, bilang siya. Natanggap, kahit ako pa si lotion girl. Chin, hanggang dito na lang muna ang story ko. Susulat ako ulit, promise. Ang tanong ko lang, sa tanda kong ito, meron pa kayang pagkakataon na maalis at mawala sa listahan nila na ang pangalan ko ay hindi lotion girl? Paano kaya mai-erase ang history na yon? Ang nakaraan ko, dahil hanggang ngayon, bansag pa rin nila sa akin, lotion girl. Until here, inyong kamaks, Josie Spike. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.